Kababayan, napaka mapalad po natin ngayong umagang ito dahil makakasama po natin para po sa ating pag-uusapan ang atin pong butihing Defense Secretary, Secretary Gilberto Chodoro Jr. mula sa Department of National Defense. Secretary Chodoro, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Al, at sa lahat ho ng tagapakinig, nanonood. Magandang umaga po sa lahat ng Pilipinas. Opo, it's a distinct honor and privilege to talk with you this morning, Secretary Gibo. Sir, una po sa lahat, pinatawag po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. At we see this, nakikita po ng ating mga kababayan, that this is the President taking charge. Ano po kaya ang mensaheng pinararating nito sa Beijing? Natural, ibibigay niya ang posisyon ng Philippine government na unacceptable ang nangyari at tigilan na nila yung pinagagagawa nila. Ngayon, ang problema, itong si Ambassador, mukhang nilagyan ng kanyang bersyon, no? Pagkatapos na siya ay pagsabihan ng ating Pangulo, gawa ng ginagalang ng ating Pangulo ang respeto na kinakailangan sa diplomasya. Pero tandaan natin, itong mga diplomat nila ay hindi lang diplomat, mga ahente yan eh. Kaya babaguhin nila yung istorya. Opo. At of course, sinabi nga ni Mukha bang Chinese. cordial yan. Kahit ngiti si Presidente, gitil na gitil eh. Opo, talagang but do we see this as the president kasi naiintindihan po natin na kapag nagla-lodge ang isang bansa ng diplomatic protest, it was the Department of Foreign Affairs who accepts it. At Kakaiba ito. katunayan nga po nung sinamo naman ng China ang Philippine ambassador to China, ganito po ang nangyari. But in Kakaiba this ito. case, ano po ba ang pinararating nito sa Beijing? Is this a strong message para po sa bansang China na hindi nyo po pwedeng gawin yan sa amin pong mga sundalo? Natural. Natural. Hindi lang mailabas ng isang head of state sa ah, sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi. Kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pang-aapi ng China. Opo, and another matter, Secretary Gibo, sir. Parang napapansin natin na karamihan sa mga Chinese-owned and controlled news outlets, mga news outfits, parang nagra-ramp up ng kanilang propaganda. Bakit po kaya? Ano pong nakikita natin from the Department of National Defense? Bakit dumadami itong mga disinformation campaign, dumadami yung mga propaganda materials na pinalalabas ng China? Alright. Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan. Walang pakay yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation meeting ang defense ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nanggugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news yan. Panghikayat ng kanilang mga tao, no? Para, let's say, meron silang krisis sa loob ng bansa nila. Alam naman natin, may suliranin ang China. Kakasalanta lang yan ang baha. Para mahupa ang demand ng mga tao sa mas madaming kalayaan, mas madaming benepisyo, gagawa na istorya sa labas yan. Kasi ang foreign policy ng China, directly ito link, no, sa pagpapatuloy sa kapangyarihan ng kanilang diktadorya, no? Kaya minsan talagang napakabulusok ng kanilang ekonomiya kasi ginamit nila yung theory ni Marx na surplus value daw. Kaya
ang kita, ang profit dapat daw mapunta sa tao. Kaso ginagamit nila to pang pondo ng kanilang militar at ang pangbuhat ng kanilang diktadurya. So, kung wala itong benepisyo sa pagpapatagal sa kanilang diktadurya, di nila gagawin. Di nila gagawin. At kapag may internal problem, gagawa sila ng external problem para mahikayat ang tao. Madali nilang gawin niya kasi kontrolado ang kanilang propaganda. Wala namang freedom of the press doon eh. At walang freedom of education. Kung maghayag ka doon na o magturo pa sa classroom na taliwas sa sinabi ng Communist Party of China, kulong ka. Isa pa, ang People's Liberation Army, tandaan natin, hindi iyan sandatahang lakas ng Estado ng China. Yan, nasa constitution nila, ay ang military arm ng Communist Party of China. Private army yan ng Communist Party of China. Yun nga lang, walang pwedeng mamuno ng China o magkaroon ng kapangyarihan kung hindi galing sa Communist Party of China. Yan ang dictatorship of the proletariat na sinasabi nila na nakakatawan yan sa Communist Party. Kumbaga, parang relihiyon din yan. Hindi ka maaari pumunta sa langit na hindi ka kasapi sa katawan. Ang diktadorya nila ang ulo, ang simbahan or Communist Party nila ang katawan. Yung iba, nilalakihan nila based on control. Yan ang nangyayari. Yun nga lang, hindi na internal ito, may external dimension na rin ito. Opo. At yun nga po binabanggit niyo, Secretary Gibo. The PLA is a private army of the Chinese Communist Party. Very Ibig sabihin powerful po ba one. nito hindi na bound doon sa military code of conduct ang itong Chinese na army o yung PLA as opposed dito of course sa ating mga counterparts pati na rin sa ating bansa na ino-observe ng armed forces saan man dito sa ating pong mundo. Okay. Number one, ang paggamit nila ng disguise o ng kung ano ang mga kawani nila. Chinese Coast Guard, miyembro ng militar yan. Maritime Militia, miyembro ng militar yan. Yan ba ay makatarungan sa anumang Code of Conduct? So, ang Code of Conduct sa China ay hindi nila papasukan yan kung hindi benepisyo sa kanila. Kaya dapat din bumalik tayo sa sinabi ni Secretary Lazaro sa sa anniversary ng 10th anniversary ng Arbitral Award, no? Ang sinabi niya, kung ano man ang Code of Conduct na lalabas, ay dapat batay at susuporta sa UNCLOS. Isang balakid na yan sa mga gustong sumalungat sa UNCLOS. Pero itong mas mabigat. Kasi si Secretary Lazaro ay diplomat, kailangan you have to read between the lines. Ito ang sinabi niya at mabigat na isinalang niya ang kanyang salita, no? Na hindi siya papayag that any code of conduct should build on the arbitral award. Mas mabigat yun. Di ba? It must build on the arbitral award dahil hindi tinatanggap yan ng China at may mga hindi rin tumatanggap. Pero maliwanag na sinabi ni Secretary Lazaro yun. Kaya bukas ang radar din niya sa mga gawain ng China na ito. Opo. Secretary Gibo, kanina nabanggit nyo nga rin po na itong ginagamit ng Chinese Communist Party ang PLA para sa sarili nitong benepisyo, and this does not conform to traditional code of conduct na binabanggit nga po natin.
Napapansin po natin na itong nangyaring violence, this is a dangerous escalation na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa ating mga Navy personnel. Ito na po yung pangalawang beses na nangyari na nagkaroon ng karahasan during a routine maritime operation ng ating pong bansa sa West Philippine Sea. At ano po bang approach natin moving forward sa ating pong mga personnel na magsasagawa ng routine na ginagawa nila sa especially dito sa Ayungin Shoal kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre. Oo. May mga pagbabago po ba sa magiging approach Natural. natin with the Chinese Coast Guard or the Chinese Navy matapos po itong insidenteng ito? Natural. Tayo ay magiging pabaya at pababayaan din natin ang responsibilidad natin at dignidad natin bilang isang bansa at yung kapakanan ng ating sundalo kung walang magbabago. Kaya siguro nagbanta na rin ang presidente dahil hindi pwedeng ganito, no? At pangalawa, itong mga insidente na ito ay hindi random yan. At pagka meron silang plano, pag-aralan natin to, no? Nag-umpisa yan about a few months ago, pagkatapos ng balikatan. Pagkatapos, hindi lang dito. Sa Japan, inumpisahan din nila yan. Ngayon, lumabas yung Batanes, no? Lumabas yung Unggoy na bago dumating si Wang Yi dito. At maulit ko yan, si Wang Yi, ang foreign minister nila, nakatape yan na siya nagsasabi noong 1995. Nasa internet yan, nasa Facebook yan. Noong 1995, ang mga ginawang structure sa Mischief Reef ay haven lang daw ng fishermen. Walang intensyon ang China kung hindi mabuti. Ngayon, militarized island yan. Fortress island na kung ano-anong laman. So, ang China, ang code sa kanila ay pamamaraan upang magkaroon ng pause ang kabila. Pero sila, sulong yan na sulong. At inuulit ko, ang target nila ay kontrolahin hindi lang ang South China Sea pero pati na rin ang Pacific Ocean. Bakit? Anong prueba? Nagpakawala sila ng ballistic missile na pumatak sa South Pacific. Tapos, nag-unilateral exercises sila, nagpapaputok na walang sapat na warning off the coast of Australia at saka New Zealand na nakakadamay ng mga buhay ng tao, nakakariesgo, no? Dahil peligroso itong mga ginagawa nila. So, ito, may plano ito. Maaring internal sa kanila, pero definitely external. Kasi win sa kanila kung meron silang makalap na teritoryo. Po. At Secretary Gibo, yung nire-reference nyo kanina na video, I think, correct me if I'm wrong, nandoon din yung statement na sinasabi na if ever China will grow big enough para sikilin hindi lamang po ang mga karatig nitong bansa but the rest of the countries sa atin pong mundo dapat magsama-sama ang mga bansa para pigilan ito. At Yun ang evidence. statement ni Opo. Deng Xiaoping sa UN mismo. Iba yon, talagang ini-statement nila sa UN mismo yon that if ever China grows to be the oppressor, you should rise up against it. The whole world should, ayun. Sinalungat na nila at nakalimutan na nila, in-erase na nila doon sa tinuturo nila sa mga kababayan nila yan. Po, and Pati that pagkatalo same. nila sa Vietnam, pagkatalo nila, hindi nila tinuturo sa ano. At doon sa Korea, sinasabi nila na napatakbo daw nila ang UN security troops. Yan ang Battle of Yultong, 900 lamang na Pilipino. Tinigil ang advance ng libo-libong PLA volunteers. Kaya nagkaroon tayo ng dalawang bayani doon, si Conrado Yap at saka si Jose Artiaga.
Kaya hindi lang nalalaman ng mga kabataan yan. Kaya kami ay gagawa ng pelikula alang-alang dyan sa Battle of Yultong. Kasi ito'y malaking sala sa ating kasaysayan na ini-extol natin ang kabayanihan ng Pilipino. Opo, at nakakalimutan na rin no ng ating present generation yung mga naging sakripisyo po ng ating mga dating bayani. But on Oh, that note, yung binabanggit po natin kanina no, yung video referencing Deng Xiaoping, ang napapansin po natin just this year alone patuloy pong lumalakas ang kooperasyon natin when it comes to defense sa iba't ibang mga bansa na pumupunta o pinupuntahan mismo ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., namely no, Japan. At kahapon nga po, no, nagkaroon kayo ng pagpupulong with the New Zealand, with the Minister of Foreign Affairs. Gaano po oo. kahalaga yung patuloy na suporta ng ibang bansa sa laban po natin para sa West Philippine Sea? Para sa ganon, maka liaise tayo diplomatically sa mga bansa na may problema tayo para sa ganon manindigan tayo na daanin natin sa fair and transparent process ang pag-aayos ng ating mga differences, whether territorial or not. Kailangan marami kaling kaalyado sa international community na may shared threats dito sa threat na ito. At ano yung common threat dito? Ang South China Sea. Pag kinontrol ng China sa pamamagitan ng Nine Dash Line nila, ang South China Sea, it will strangle, sasakalin niya mahigit 20% ng international commerce. At ang lifeline ng ASEAN nations and Pacific Island nations na kailangan yan, ruta na yan para sa komersyo. No? Kaya ito ay balakid sa freedom of navigation na kailangan din ng Australia, Canada, New Zealand at ng France. No? Pati Europe, excuse me, kailangan nila yan. So, uh, nakikita natin, nag-aalyansa tayo dahil dun sa Europe din, nakikialam din ng China dun eh. Sa Arctic, nagpupunta sila doon, nanggugulo sila doon, nagpuputol sila ng underwater cables, nag-i-spread sila ng disinformation sa mga NATO countries, no? So, nakikita nila na common actor ang China dito sa mga gulo sa mundo. Opo. So, importante to, mga alyansa, so para, excuse me, mapanatili ang tatag ng depensa natin dahil alam natin hindi natin kaya mag-isa. Lalong-lalo na tayo ay kapuluan. May connectivity challenges tayo. Kailangan natin ah, na lakasan ang depensa natin. Ito'y kailangan ng oras, no, sa pagtatatag ng ating credible deterrent posture. Kaya in the meantime, kailangan din may alyansa tayo kasi that is part of credible deterrence. Opo. Secretary Gibo, sir, meron pong survey na lumabas. This is a question from outside our studio. Ano raw po ang reaksyon nyo sa ginawang Okta survey kung saan 64% daw ng mga Pilipino walang tiwala sa China? Palagay ko, ako ito ay matinding senyal na kung ano ang demand ng ating mga taong bayan. Meron pa dyan silang survey na gusto yung Okta ng mas proactive na efforts ang Pilipinas laban sa China. So, nandyan ang gutom ng tao, nandyan ang hilig ng tao sa gobyerno na manindigan. Lalong-lalo na, palagay ko, pag mag-survey tayo, ngayon, after yung insidente sa Ayungin, tataas pa yan. At saka, palagay ko, yung survey na yan, ginawa bago lumabas yung unggoy na video. Ngayon, tignan natin.
Opo. Secretary Chodoro, isa po sa nababanggit nga po natin, bagamat kailangan natin ng suporta ng ibang mga bansa, the alliances that we're making with other countries, pero kailangan pa rin natin ng credible deterrence dito po sa loob Oo. ng ating bansa. Opo, Secretary, nasaan na po ba tayo sa AFP Modernization Program? Unang-una, ang credible deterrence, hindi lamang AFP yan. Kami ang AFP ay ang dulo ng spear, no? Pero ang katawan ng credible deterrence ay nasa resilience ng ating bansa. Resilience sa power, resilience sa langis, resilience sa infrastruktura, no? Kasama yan sa credible deterrent. Kasi, let's say, hindi matibay ang ating mga tulay, paano mo bubuhatan ng mabibigat na gamit na kailangan mo sa credible deterrent force. Secondly, sa armed forces, ang kagamitan ay 10% to 20% ng portion ng iyong credible deterrence. Yun nga lang, mahal. Pangalawa, sa likod nun, kailangan mo patakbuhin ito at i-maintain ito. Mas malaki yun. Mula sa gastos hanggang sa tao. Pangatlo, kailangan mo ng laan na lugar upang lipunin ito at i-maintain ito at pangalagaan ito. Meaning to say, strategic basing. Iyan ay kinaligtaan nung araw. Ngayon, hinahabol ng ating Pangulo. So, nag-umpisa tayo sa negative, sa external defense. Hindi zero, negative. Kasi ikukumpara natin ang ating estado sa mga karatig bayan natin. Nahuli tayo, lalo-lalo na sa bases. Nandiyan na nga yung BCDA. Nakuhanan pa tayo. Hindi yung kita ng gobyerno eh. It is the strategic location ng mga base na yan. Kaya dapat itigil na yan. At itigil na yung pagko-convert ng military lands. Kung ano nakuha na, wala na tayong magagawa doon. Pero huwag nang dagdagan pa. Ngayon, so lahat na ito, kailangan ng malaking Google. At ito ay sakripisyo na kailangan gawin ng tao. Dahil mahal talaga ito. At hindi walang relativity ang pagkamahal ng defense equipment. Lalo-lalo na ngayon na may shortage at mahaba ang pila. Paano ka mauuna sa pila? Eh di siyempre bayad ka. No? At pangalawa, kailangan masusi ang iyong security vetting sa lahat ng mga kagamitan na ito at baka mapainan ka. Kaya napaka-delikado nung proseso. Lalo-lalo na sa digital technology, cyber warfare. No? Dapat talaga mahigpit ka dyan dahil maraming vulnerabilities. At ang mga kaalyado natin hindi papayag na ma-downloadan tayo ng higher technology or sino man magbebenta kasi controlled ng state naman ang defense equipment. No? Hindi sila papayag na hindi fully vetted and secure at wala kang secrecy of information agreement sa kanila. Kaya etong nakikita ng ating mga kababayan, katulad nung pag-release ng pag-testing ng Japanese ng kanilang Type 88 sa Lawag, 6 na minuto lang yun. No? Ang hindi nila nakita ang katakot-takot na trabaho at gastos para madala yan mula sa Japan hanggang doon. So, katulad ng bangko yan eh. Nakikita natin ang teller, ang branch, no? Pero sa likod niyan, mas marami pang tao na 24/7 na nagtatrabaho. Yun hinahabol din natin. Dahil napakaliit ng armed force, napakaliit ng Defense Department at mahirap mag-hire ng basta-basta. So yan ay hinahabol natin ngayon. Yan ay hindi nangyari noon. At bago itong mission area. Kaya nga, 3 taon ko na kasama si General Bronner dito. At umaasa ako si General Naparete ay magiging kaabay din natin sa pag-transform at pag-build up nung nangyari sa
term ni General Bronner. Opo, So, bagamat huli tayo, nagdidesisyon ang ating Pangulo na tuloy ang building blocks, tuloy ang strategic basing. Para sa ganon, pag dumating ang na-order na ng mga kagamitan at yung ma-orderin pa natin, kaya natin paliparin, palayagin, may mga gagamit dito ng tama, may uuwian niyan na pwede i-maintain at hindi magiging tubuan ng talaba lamang or magiging pang-airshow lamang ang ating mga eroplano. At ang ating sundalo sa lupa, kailangan mas mabilis silang makareact, fully protected sila, at pati ang kanilang sasakyan. Kaya mag-embark tayo na bumili ng 500 plus fighting vehicles para protektado ang ating mga sundalo. At hindi sila maglalakad as much as possible. Mabilis silang makareact kasi deterrence. nga po yung binabanggit nyo, Secretary Gibo. Yung kahapon, formal na nga po na itinurn over ang liderato ng Armed Forces of the Philippines mula po kay nagkaroon na ng change of command from General Romeo Bronner patungo kay General Antonio Lafarete bilang 61st na Army Chief of Staff. Ngayon po, considering that General Antonio Lafarete is also a combat veteran, gaano na po ka-crucial ngayon? Let's talk about the tip of the spear. Gaano na po ka-crucial ngayon yung trabaho niya in taking up itong mantel na iniwanan ni General Romeo Bronner? Malaki, lalong-lalo na ang pag ikay Chief of Staff na, ikaw, of course, ang leader ng Armed Forces of the Philippines. Yun nga lang, ang job mo ngayon ay i-manage ang General Headquarters with the Department of National Defense. Dahil sila na ang punot dulo ng operational, kami ang strategic. No? Kaya iiwanan mo na ang pinanggalingan mo. At iba na, ang pananaw mo, 3 serbisyo na yan. Hindi na kung saan ka nanggaling. Ngunit, ang experience din ni General Navarrete ay importante kasi sabi ni Presidente, ang ating role sa internal security ay nandiyan pa rin. Lalong-lalo na sa darating na BARM election at iba't iba pang mga exercises in democracy na wag ito magdulot ng karahasan. So importante din at yung preserve the gains, nga in internal security, yun ang pinakamahirap kasi matagal yan at kailangan talaga may presence ang ating armed forces. So ang trabaho ng Chief of Staff ay katulong ng DND, nasa EO 292 yan, pati yung mga staff ng Chief of Staff, paano mo transition ng maayos, no, na walang disruption of service ang external defense at ang internal security. May pangatlo pa dyan na napakalaking hindi natin mapredict ang mga natural calamities. Malaki ang commitment ng Armed Forces of the Philippines dyan at doon naantala yung ibang mga bagay. Kaso wala tayong magagawa kung hindi talaga maging first responder sa ating mga kababayan. At yan naman napapatunayan ng ating kasundaluhan. Napakataas ng trust rating ng ating kasundaluhan, mahigit 79% o 74%. At ito ay dahil sa commitment to mission at yung core values nila. No? Opo. Secretary Gibo, sir, of course, we are constrained by the limits of our time. Diretsahang tanong po, ano po... Sandali, Yes, bago ako, Go ahead may palatandaan tayo na good to remember today. No? Go ahead po. Ito ay galing sa pinakamabait na undersecretary namin, si Secretary Adji Matriaga. Doon daw sa 1948 United Nations General Assembly, si then Secretary Carlos P. Romulo, no? Nagkasagutan sila sa isang diplomat, si Andrei Vyshinsky.
Sinabihan siya ng Ruso na you're just a little man from a little country. Sinagot siya ni Romulo at tandaan po natin ito mga kababayan. It is the duty of the Davids of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave. Napaka magandang palatandaan sa ngayong panahon na ito at dapat ito ay itanim natin sa ating puso at diwa from the greatest diplomat in Philippine history. Diplomat, pero tignan mo ang salita niya. Gusto niyo, ulitin ko ulit. I quote, "It is the duty of the Daniels of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave." Unquote. Opo, mahalagang matandaan po ng ating mga kababayan yan. But sa madaling sabi, natataan po muli sa ating mga balikat, hindi lamang po ninyo bilang Secretary of Defense, but of course to the present generation, the youth today, na paglaban ang karapatan po natin sa harap ng mga naglalakihang bansa na nag-uumpugan sa para ipaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. But again, going back to my... Al, sa Opo. mga nagsasabi, bakit pa? Wala na tayong laban eh. Mhm. Ito, sinabi ni Carlos P. Romulo. Opo. Kaya niyo pa bang humarap sa Pilipino? Yung mga nagsasabi niyan Mhm. na ito, the greatest diplomat Yeah. from Kapiling Tarlac. Minsan nakakalimutan po siguro, Secretary Gibo, ng ating mga kababayan, where their allegiance lie. Ano po, napapansin natin, lalo na ngayon with the advent of social media, parang may masabi na lang yung ilan sa ating mga kababayan. Pero tignan po natin, magdaling suriin ang ating pong kasaysayan na nasaan nga ba dapat ang ating pagkampi? Kasi yung ibang mga tao ginagamit yung kanilang pansariling interest to further their personal interest, ginagamit itong stake natin sa West Philippine Sea. But again, Tama. opo, Secretary Gibo, puntahan ko na po muna yung isa kong tanong. Ano po Sige. mensahe nyo sa ating mga kababayan? Kanina nabanggit natin yung survey sa Okta, that 60+% ng ating mga kababayan ang walang tiwala sa China. Ang pinagtataka ko po, the remaining 36% ng ating mga kababayan, ibig sabihin yan, may tiwala kayo sa China. Parang for me, nakakatakot pa rin na marami pa rin porsyento ng ating mga kababayan ay may tiwala pa rin sa China. Ano po masasabi nyo dito? At of course, sa mga detractors na ina-undermine yung trabaho ng Department of National Defense at yung mga efforts ng ating mga government officials. Tayo ay talo palagi sa dalawang bagay. Unang-una, kung tayo ay maghihiwa-hiwalay dahil sa kung ano man konsiderasyon. Konsiderasyon ng convenience at iba pang konsiderasyon. Kung tayo ay dapat manindigan dito, lalong-lalo na alang-alang para magkaroon ng lakas ng loob din na may restraint ang mga kasundaluhan po natin. Ganon din naman ang mga trabahador ng gobyerno na nalalait kahit nagre-riesgo sila. I will mention, for example, pagkatapos ng isang bagyo, ang hindi nakikilala ng mga bayani, ang mga empleyado ng DPWH. Bakit? Peligroso pa, lumalabas na yan, i-clear na yung mga kalye na may landslide, rock slide, na mga poste na bumabagsak. Una yung mga yan at walang kumikilala. Pangalawa, ang ating mga sundalo, ang ating mga bumbero, ang ating mga kapulisan na yung mga realista, abuso nila, sinasaktan nila. So, dahil lang dito, manindigan tayo. Kung hindi, paano magkakaroon ng gana itong mga tao na ito na ipaglaban pa ang ating bayan? No? Pangalawa, ang importante dahil nandito tayo sa programa na ito, Al, sa inyo, huwag tayong maging
mapagpaniwala sa fake news. At pangalawa, huwag rin tayong maging gamit sa pag-i-spread ng fake news. Maging gising tayo, maging aware tayo, at sa huling hantungan, ang fake news hindi lang nasisira ang ating lipunan, nasisira din ang intelihensya ng mga tao. So, wag po tayong papatol dito at kaya tinatanggap po natin ang mga interview sa mga programa na ito upang maihayag natin ang tunay na balita, no? And very factual naman ang sinasabi natin. Opo, at Secretary Gibo, we take it upon ourselves na maging kaagapay ninyo ang amin pong palatuntunan at ang amin pong himpilan para magpagmalaganap po tayo ng tamang impormasyon at labanan po yung fake news. Yun naman po ang mandato natin. But again, going back to our previous question, Secretary Gibo, limitado ang panahon natin. Sa panahong ito, what do you hope to achieve bago po magtapos ang termino ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? We will have achieved, I hope, an irreversible trend towards building a credible deterrent posture and positioning the incoming administration in a converged position with the Filipino people at for their best interests. Napakalaking trabaho na ito at matagal, kaya kailangan talaga mabilis ang pagbaon ng mga building blocks na hindi mababago dahil sa partisan politics lamang, no? So, ito ay nagagarantya sa pag-professionalize ng Armed Forces of the Philippines, pag-focus nila sa mission roles nila. At ang Defense Department, ating chine-change yung anyo. Because what we need, ang pinakamalaking kalaban natin, ang kabagalan ng sistema ng gobyerno. Kailangan mabilis tayong kumilos. Warp speed, eka nga, lalong-lalo na kung may mga suliranin tayo sa defense. Ang reklamo ng maraming defense secretaries dahil tayo ay dumadaan sa sistema. Hindi tayo makabuild ng credible deterrence na nakakahabol sa changes in technology. So, bumilis man lang ang proseso natin sa pagtatayo ng ating strategic bases, bibigay ng pundasyon para sa mga makabagong kagamitan, ay kinakailangan yan. Wala nang debate dyan. Kahit sa disaster response, wala nang debate dyan. Ang mga lumang tingin ng gobyerno, hindi na pwede. Agility is the name of the game. Bilis. Gaya din ng balita. Kung hindi ka mauna sa tamang balita, babaguhin na yung balita. Kaya dapat mauna, mabilisan ang mundo ngayon. Yan ang kinakailangan natin at kailangan ipaglaban natin. Mabilis tayong kumilos. Opo. At Secretary Gibo, sinasabi nga po, in times of disaster, time is of the essence. Ika nga. Ngayon po, Secretary Gibo, now, nabanggit po ninyo to build up on my question kanina, while we are building the groundwork, inaasahan po natin na hindi po malalagpasan, hindi lamang ang administrasyon ito ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We expect this to transcend other administrations as well. Ngayon po, ano ang role naming mga kabataan in keeping the fire going? How do we keep fighting the good fight? Number one, you should demonstrate your resolve. Ngayon, hindi sakripisyo to, commitment ito. Ipakita natin, mag-organize tayo. Mag-organize po kayo, mga kabataan, na ipakita nyo ang gusto ninyo sa defense, sa West Philippine Sea. At tandaan natin, ang West Philippine Sea ay isang parte lang ng kinabukasan ng kabataan. Na kinakailangan natin lahat ng resources dyan para bumuti ang buhay. And buong maritime domain natin. Tignan nyo, yung China ay nagpapatak na rin ng mga missile sa Pacific Ocean. Nandun ang Philippine rice. Nandun ang maraming resources at saka trade routes natin sa Pacific Ocean. Ito ay kailangan tayuan.
no? Ngayon, ito ang obligasyon naman namin sa kabataan. Hindi makatarungan na mag-iwan ng problema para sa susunod na henerasyon. Kailangan ang magagawa natin na maresolba ang suliranin na nasa sa atin, gawin natin para sa ganon, hindi na ito pagtutuunan ng pansin ng susunod na henerasyon at sila ay makakakumpit sa mundo. Ngayon, paano makakakumpit ang mga kabataan at ang mga susunod na henerasyon kung nagpapasahan lang tayo ng problema? Kaya time is of the essence. Demand accountability, demand accountability not only from your own government but from others who are doing injustice to us. Yung mga hindi lang sa gobyerno natin, sa lahat, no? At ihingin din natin na ang mga problema na mareresolba ngayon ay resolbahin na ngayon para magkaroon kami ng matibay na base para makipagkompetensya sa kinabukasan. Ano? Yung hindi naman mareresolba na problema, dapat lalabas tayo na lamang at hindi na lamangan. Yan ang obligasyon namin sa kabataan at sinasabi ko to para alam ng kabataan na ang pakay natin, ang pakay ng Pangulo, pakay ko, huwag mong iwan ng problema na dapat resolbahin. Para sa ganon, obligasyon namin bilang magulang ay na we tried our best na maibigay sa mga kabataan na ayaw nating iwanan ng suliranin. Opo. Secretary Gibo, I hope no naiintindihan po ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan kung gaano kalaking effort ang ginagawa po ninyo at ng atin pong pamahalaan. It is my prayer na maramdaman nyo ng buong bansa inasa likod ng inyong opisina, ng inyong sarili, of course, in keeping the good fight. Secretary Gibo, it is my distinct honor and privilege na makausap kayo ngayong umagang ito. At maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Magandang umaga po, Secretary Gibo. At maraming salamat din, Al, at mabuhay ang kabataan Pilipino. Huwag tayong magpasisiin. Opo, maraming salamat po, Secretary Gilberto Chodoro. Maraming salamat po.